Welcome sa Clearbuzz Channel mga katiktik. Ngayon meron tayo ditong Huawei Nova 7 5G. Ito ay GEF-NX9. So kung nakikita nyo, ito po ay naka Huawei ID lock. So kung paano natin i-remove ito, so kailangan natin baklasin ang likod. At kailangan din nating i-test point. So ito pala ang test point niya mga katiktik. Kung nakikita nyo, mas maganda malaking monitor ang kita nyo. So yung tuldok dyan sa may flex sa taas, banda, yun po yung iti-test point natin, connect to the ground. Ganon yung sa gamitan lang natin ng tweezer mga katiktik. So ang gagawin natin is i-turn off lang natin ang ating phone. So kung hindi naman malinaw yung pagkasabi ko dyan sa test point, is meron naman tayong masi-search dyan sa Google. So i-search nyo lang yung GEF-NX9 test point at maraming image dyan na lalabas. So yun nga sinasabi ko, sa taas naman siya. Yung tuldok doon sa taas ng flex, i-short mo lang so to the ground at make sure na hindi nakakabit ang ating battery, no mga katiktik, para iwas tayo sa anumang mangyari. Yan. So make sure na disconnected po sa battery natin at i-open ko lang ang ating gagamitin na tool para ma-remove po itong ating Huawei ID ng ating Nova 7 5G. Puntahan lang natin ang ating desktop, papakita ko sa inyo. So yun, only instant running. So naka-open na ito mga katiktik. Punta lang tayo dito sa HiSilicon and then punta natin dito, i-select natin yung A20-895. So yun po yung siselect natin at ipipiliin natin dito. Titest point muna natin. Tapos pag na-connect na mga katiktik, pipiliin natin yung Huawei.com, USB Huawei.com. So yun nga ang sinabi ko kanina sa test point, i-short mo to the ground yung pinakataas na bilog dyan sa katabi ng flex. So ganyan lang mga katiktik at gamit ka ng Harmony TP cable. So i-select mo na siya mga katiktik, yan, click mo lang yung Huawei USB.com. Tapos ibalik mo ngayon yung connect battery terminal. Punta ka sa service and then piliin mo tong remove Huawei ID. And then click mo, yan. Remove Huawei ID. So maghintay lang tayo ng ilang saglit mga katiktik para matapos ang ating process. Yan, yes lang natin, already connected ng ating battery terminal doon sa cellphone. So yun nga mga katiktik, pag nag-test point tayo, dapat nakatanggal yung battery. At kapag nag-connect na, so ibalik mo na yung pagka-connect ng battery mga katiktik kapag detected na yung USB COM 1.0. So ang gamit nga natin na USB is yung Harmony TP cable, yung may mga naka-modify na cable. So nag-i-error mga katiktik, ano, error writing to serial port. Mukhang may problema yung cord, kaya ilipat ko lang siya ng saksak mga katiktik. So iti-test point ko siya ulit. Ayan, test point natin ulit para ayan, i-disconnect muna natin at yan, na-disconnect na. Test point natin ulit mga katiktik at kung napansin nyo, nakatanggal ulit ang ating battery. Yan, pipiliin ulit natin dito. Yan, balik natin yung battery at yun nga, service, and then click mo ulit yung remove Huawei ID. So maghintay ulit tayo ng ilang minuto mga katiktik bago ma-remove ang ating, yan, yes lang natin yan, bago ma-remove ang ating Huawei ID. At kung bago ka lang dito sa aking channel mga katiktik, huwag kalimutan mag-like sa video at syempre mag-subscribe na rin para sama mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko na tutorial mga katiktik. So kung meron kayong mga papagawa dyan na LCD, mga sira na LCD, so you can message me at TikTik page. So nandyan po yung link sa aking pinaka-YouTube, no? Yung home, YouTube home, makikita nyo yung link ng aking page, TikTik page. So pwede kang magtanong dyan mga katiktik kung magkano ang paggawa ng ating mga LCD. Kung ano mang unit ang yung ipapagawa, maaari kang mag-message doon. At kung gusto mo lang naman manood-nood ng tutorial, so okay po yan mga katiktik. Subscribe na lang din. At yun, inaantay nga natin na matapos ang ating pag-remove sa Huawei ID. Ayan, mga ilang segundo na lang. Ayan, so kailangan natin i-disconnect yung Harmony TP cable and then igamit tayo ng normal cord. Yan, normal na cord, yung hindi USB. Okay lang natin yan. Yan. At maghintay tayo ng ilang saglit. At matatanggal na po yan mga katiktik. Yan. Konting hintay-hintay lang.
So again mga katiktik, kapag lumabas yon, tanggalin nyo yung Harmony TP cable and then palitan nyo ng cord na walang yung normal cord, yung nabibili natin sa mga suking tindahan natin. Yun ang isasaksak nyo. At yun, antayin na lang natin. At make sure mga katiktik, kapag sinaksak nyo yung normal cord, make sure na nagde-detect yung ADB nya. So makikita yung ADB doon sa settings, no? Sa settings natin makikita yun, yung ADB na driver. Sa device manager natin makikita. So konting hintay na lang at matatapos na rin. So may mababasa naman tayo dyan mga katiktik na Huawei ID remove done nata. So antayin natin at babasahin natin kung ano yung nakalagay dyan sa pinakababa. Meron yang nakasulat. So antayin na lang natin na matapos ang ating pag-process sa remove Huawei ID Nova 7 5G. So sa mga customer dyan na nagtatanong kung kailangan mabaklasin, need po talagang baklasin yan mga katiktik dahil hindi po mag-detect sa computer kapag hindi natin i-test point. So hindi naman tatagos ang ating tweezer dyan para ma-short natin yan. Kaya kailangan talaga baklasin natin yan. Yan. Kaya wag na kayong magugulat mga katiktik kapag binabaklas ang iyong cellphone, kapag minsan nakakalimutan natin yung mga password ng ating cellphone. Huwag kayong magugulat kapag dinala sa technician at binubuksan po yan. Kasi ang madalas ngayon sa latest na cellphone is kailangan buksan dahil nga sa test point. Hindi po mag-connect kapag hindi natin i-test point. So paano natin matanggal yon? So wag na kayong magtaka. Ayan, so writing data na tayo mga katiktik at done. Removing Huawei ID done. So automatic po yan mga katiktik, magre-restart ang ating phone. Ito yan, nagre-restart po yan kusa. Ayan, i-close ko na lang yung ating tool. So yan mga katiktik, maghintay lang tayo ng ilang saglit. Mga 3 to 5 minutes ang paghihintay natin dito. At meron pa ditong lalabas mga katiktik na wiping yan, factory reset low level. So yan po yun, paantayin natin na matapos yan. At para naman hindi maubos yung oras nyo mga katiktik, no? Ayan, reset successful. So, para di maubos yung oras nyo, ipa-fast forward ko na lang yung video at sundan nyo na lang yung pag-set up nito. So, ang pagantay niya nasa 3 to 5 minutes. So, yan, tanggalin ko lang yung normal cord, lalagyan ko ng charger para iwas tayo sa lowbat. Kaya sa mga katiktik dyan, sana nakatulong ang video na ito as a guide mga katiktik, no? Ayan. So nag-open na ang ating phone. So all you have to do mga katiktik is i-set up mo na lang ang phone at hindi na po yan manghihingi ng Huawei ID. So madali lang naman i-set up yan. Yan, get started. And then next mo na lang yan. Tapos need pa rin nating i-connect siya sa Wi-Fi. So make sure na may Wi-Fi kayo mga katiktik. Or kung wala kayong Wi-Fi, pwede mo naman i-hotspot sa cellphone na merong internet o data internet. So pag natapos mo na ma-enter ang password mga katiktik, just tap next and then waiting tayo. Ayan, wala na pong Huawei ID mga katiktik. Ayan, nai-skip na po natin ang Huawei ID, hindi na po siya nang hihingi. Ayan, so maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod ko na video, no mga katiktik, video tutorial. Ayan, papasok na tayo sa pinaka-menu mga katiktik. So yan, maraming salamat sa panonood at muli, this is Claire Vance and this is your katiktik. Maraming thank you sa inyo at God bless.